tanan. Naanata karon sa 7th week of the season of Easter. O niini nga Domingo atong tema nagaingon, we are commissioned to glorify the risen Christ. Bapa sa paninsaya, gipadala kita aron pagahimayaon ang nabanhaw nga Kristo. Ang pangutana, kung nahibaya bagyod kaha ang nabanhaw nga Kristo sa atong taliwala o sa atong kinabuhi, or gikahimutan ba kaha gayud kita sa Dios? That's the question. Importante na nga pangutana tungod kay sa dihang si Cain ug si Abel naghalad sa Ginoo, gi-reject sa Ginoo ang halad ni Cain. Ug niingon diha wala niya kahimut-i ang halad ni Cain. Ang pangutana atong kinabuhi, atong gihalad sa Dios o atong mga paghalad sa Dios o atong pagkinabuhi, nahimuot bagyod kaha ang Ginoo niini? Importante na nga pangutana maigsoon because not all offering, dili tanan halad gikahimutan sa Dios. Posible mo mag-forward ta diri, maghatag tag tithes, offering, special offering. But remember this, dili tanan paghalad gikahimutan o gidawat sa Dios. Na ay mga halad nga iyang gi-reject. That is why I have to go back to the first question, ang atong kinabuhi ba kaha? When I say atong akip ko, kita ang atong kinabuhi gikahimut-an bagyud kaha ni sa Dios? Or nagsayang lang ta sa atong pagsimba? Or nagsayang lang ta sa atong pagkinabuhi? Nasayod ta nga kitang tanan gipadala sa Dios. We are all commissioned to give glory to risen Christ. Ug siguro makapangutana ta nga gipadala ba na ko, Father? Wa man ko kadumdum nga giinan ko ni Bishop nga agto dito Talpulano sa mao kini nga lugar unya pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ba na ko? Di ba? Makapangutana ta. Am I being commissioned or I am being sent? Gipadala ba gyud ko? Nga makapangutana man di ay ang Ginoo nako ngano iya makapangutanon nga nakapahimuot ba ko? Gipadala ko niya to bring glory to God, to the risen Christ. The first question is, am I sent? Maigsoon, sa dihang ikaw nagtrabaho, sa dihang ikaw nagnegosyo, nag-eskwela, nagsimba, or asa ka man, or imo ning gibuhat ang tanan, gidungan nimo ang trabaho, gidungan nimo ang negosyo, gidungan nimo ang eskwela, ug pagsimba, ug imong gimultitask ang tanan, ikaw nagrepresentar sa ngalan ni Kristo. Ikaw nagdala sa ngalan ni Kristo. Mao na may suon nga dili lang unta enough nga kita Christian, kundili importante gayud nga kita mahimong tinun-an. It is not enough to be mere Christian, but to be His disciple and His follower. Ikaw ug ako maigsuon dili lang unta igo nga mahimutang mga Kristohanon sa ngalan kay nangabunyagan ta, kundili nahimutang mga tinun-an ni Kristo. Og niingon siya, agto kamo sa tanang suok sa kalibutan og himua sila nga akong mga Christian ba or tinun-an? Tinun-an. And baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo.
Maigsoon, ang tinun-an nga word, disciples, in our early days sa Kristohanon pa mi, naagi mga discipler namo. Nakadumdum ko nga si Bishop Dindo, iya kong ginamolda sa una o gina-disciple. O nakabantay ko kay every time mag-Bible study mi sa mangiskis, iya kong papasahon. Ako magpasa sa Bible ba? Unya iya sa kong uban-ubanon na nasa una, kanang na mga lakaw, agsapol mag-youth camp, at tumig-urokita, iya kong ubanon. Pero wa siya resulti na ako nga asul, himuon ta kang tinun-an ha? Himuon ta kang disciple. Wala. Pero diha sa buhat, makita ni mga tataw kayo, ag tumig pagubad. Unya ka nang dalan sa pagubad, sa una, hayahay naman na karon kay simentado mo na. Sa una yun, tabuko na mo na pila ka bukid. Ana, abot lang mi dito sa ila ni Dina nga Miharis. Ila Aldin, gamay pa ni si Aldin sa una. Magsangyaw dito. Ang mga tinun-an, kaniadto sa unang panahon, mag-apply na sila sa mga rabay or sa mga magtutudlo. Og they live with them. Literally. That is why discipleship is so costly. Tungod kay stressing ba yang una-unaon ni muna kay mga tinun-an nga gusto makakat-on sa imo, ang mga teachers karon kay mentors naman na sila. No? Tudlo na sila dito sa eskwelahan, manguli ra pud sila sa ilang pamilya, but the disciples used to live with their teachers. Og niingon si Kristo, kamo akong mga tinun-an. Og isangyaw ang maayong balita aron ang kalibutan, mahimo sila nga akong tinun-an. Sa ato pa mga igsuon, dili lang igo nga Kristohanon kita, kundi mahimo kita mga tinun-an usab ni Kristo, meaning we will live with Christ. Dapat magpuyo kita uban ni Kristo. Ina imong abay pagpuyo uban ni Kristo. That means uban si Kristo sa pamahaw, paniudto, panihapon, paglungag, akip pagsiar pader, akip way exemptive. That is why in Corinthians chapter 10 verse 31, 1 Corinthians, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Sa tanan nimong pagabuhaton, magkaon ka man, mag-inom ka man, bisan unsa imong buhaton, see to it. Pangutan na imong kaguling, Lord, are you glorified? Am I bringing glory to you? Importante na mga igsoon. Again, atong tema na kaingon, we are commissioned to glorify the risen Lord. Ang Christian world or ang mga Christians, as they bring or brought the message of salvation to the world, they made a shock approach. Kabulo mo sa ng shock approach? Kanang ang tao ba nga di mamina, pakuratan nimo ba? Sampulan ta mo, kanang sa business, kanang mga negosyante nga di pansinon, mangita na sila og mga punchline ba? Mga sumbag nga mga linya ba? Murag kanang, ma'am, angayan kayo ka sa imong gisulob karon. O, di ba? Maglingi mo na dayon. Taga-asa di ka, sir? Ana, ma'am, gwapa kay ka. Siya approach mo na kanang imong pakuratan ba? Pakurintihan nimo kay di ba nimo ang tao mag-get ang ilang attention kung di nimo pakuratan. Mabitaw na mga maestro, mga maestra na yung mga kuana, mga stick, di ba? Pag natulog ng mga estudyante, ilan hapako ng ilang dress, makamata na yun, di ba? Itsahan na yung chalk. You answer. What is written on the board? Answer ka, di ka to na sa likod. Panguyawan na sila na yun. Or kanang surprise na quiz, di ba? May tawag kung si term na. Kanang mga mag-quiz mo, mga surprise ng mga quiz. Mga test. Pakuratan. Ang gibuhat sa Kristohanon, sa diyang ilang gisangyaw si Kristo, ilang gipakuratan ang kalibutan.
And the word was, He is risen. Nabanhaw siya. And the pagans, the foreigners, the Gentiles heard about this word. Ha? Unsa nabanhaw? Imposible manawa may nabanhaw. The Hindus believe that there is reincarnation after the death. They will transfer to, kung buutan ka, mahimo kang baka. Kung dautan ka, mahimo kang ok-ok. Mahimo kang, dito-bito ko ng sakyaw sa kuhan. Mulabi, mapakadian. Ako kong pinuangan. Iyon ko nga, unsa man ang kuha ka naman sila lampakanay. Lampakanay, ilan ang himuon nga i-process nila, himong bangko, himong bag, ilan na. Pero ang kana ko nung lampakanay ko no, mura na sa ato diri, mura na romblon ba? Oh, himuong banig, ana. Unya ilan dito lampakanay or baraas. Unya diya ko sa lampakanay, kung dili harbiso nimo, diya mo puryo ang mga tungaw. Unya kada kanong tungaw, katul kuno kay na. Unya ang tungaw kuno mosulod kuno na sa skin pores nimo kanang balahibo nimo na bangag diha. Microscopic makita nimo na. Bisan unsaon nimo nagkatol, di gi na mawala ang katol kay ang tungaw tuara sa imong skin pores ng tago. Ni ako di silang binuangan. Ko nga unsa may tingog na Father Johnny man. Unsa may tingog na ng tungaw? Katawa siya. Naa ni tingog na tungaw gamay magana isa gamay magana Father di ba na makita. Namang riddle ko nga unsa ko tingog sa tagol-ol yung mga bata. What is the sound of the cat? Meow. What is the sound of the dog? Ow. What is the sound of tungaw? Maghilom na yung bata. Wala pa siya kapalot sa tiyo sa tungaw. So, Mike Soon, they made a shock approach. He is risen. And the foreigners, the Gentiles, the pagans heard about this. And they became so curious. Kinsa man, tell me more about him. Dito magsugod ang pagsangyaw. Ingon na yung mga disipulo, in-ini manggod ni. Murag Duterte, no? In-ini ni. Naiusa ka tao sa Galilea, na tao sa Bethlehem, maokiri ka mo ka na anak ni Jose o ni Maria, and he performed lots of miracles. And the Roman persecuted him and crucified him, but on the third day he rose again. And he is alive. We ourselves witness about his life and his resurrection. Kami mismo, first hand, nakakita mi nga nabanhaw siya. Ug siya ang gisaad nga Mesiyas ug Dios nga manluluwas sa kalibutan. Ug tungod ni ana the word, He is risen. Na intriga ang kalibutan that even until now, Jesus Christ, before siya nikayab sa langit, He see to it. Ingon diya sa Old Testament nga, ang usa ka butang kung kapamatud-an sa isa or duha ka witnesses, mahimo siyang balido. Mahimong balido, tinuod. Pero ang witness nga si Kristo na banhaw is overwhelming kaayo nga evidence. Di ba sa Congress ga-vote sila? Kinsa gusto impeach, dili, explain. Pag-abot sa Senate, napulihan ang majority sa minority before. Karon majority na sad. But we need numbers. And Jesus, during His resurrection, gahapon atong celebrate last Thursday, ang the day of Pentecost, or katong pagkayab niya, His day of resurrection into heaven. The feast of the ascension of our Lord Jesus Christ to heaven. So 40 days and 40 nights, no? After 40 days, nikayab siya sa langit. But before siya nikayab, He appeared to Mary first. The first person whom Christ appeared to was pa na sa kalibutan nga pagka-istorya dito sa usa ka puta. Si Mary Magdalene, possessed with 7 demons. And when sa dihang nagpuyo siya sa bag-o nga kinabuhi nga na-convert ang iyang kinabuhi sa gikan sa pagkamakasasala nga gisakyan-sakyan siya sa daotang espiritu diha sa bag-o nga kinabuhi. On the resurrection day, Christ chose the sinner, the worst of the sinner. Dito siya napakita ni Maria Magdalena. And Mary Magdalene became the first apostle because apostle is actually the apostle to the apostles. She became apostle
to the apostles. Apostle meaning is apostelio in Latin, gipadala. And Christ said, you go tell to my brother, tell to the apostle that I am risen. And Mary ran. Og niadto siya sa mga apostoles og iyang ibalitaan ang mga apostoles nga nabanhaw si Kristo. That means Mary Magdalene became the apostle to the apostles. Nahimo siyang apostoles ngadto nahimo siyang apostoles because he brings message to the apostles. And he appeared to the 12. And for the second time, he appeared to the 11, the first, and the second was to the 11 because wala na si Judas, only Thomas. Na si Thomas. And he appeared to the 72 elders, the 12 apostles, and to the disciples. Na di apostoles pa rin, na sa disciples. Oh, ang apostoles exclusive na sa 12. Pero katong mga disciples, katong mga 72, gidasend niya by 2. And he appeared to 500. O katong ibasa kayo na sa first reading. Sa dihang nagtapok sila mga Kristohanon. 500 of them more or less. Nagpakita si Kristo and nikayab siya sa langit. Og niingon diya, mubalik siya sa samang paagi nga siya mikayab. Sa ato pa, sa dihang nikayab siya, kung imo nang i-reverse sa samang paagi, mubalik siya in a manner that he went to heaven sa samang pag-agi. And the two angels standing there, ingon siya, what are you looking up, people of Galilee? Unsa inyong kitanaw diha mga Galileans? Wala na. Nisaka na siya sa langit. And he's preparing the way for us. Maigsoon, since the after Easter in AD 33, we are gisangyaw na ang maayong balita. Sa dihang nikayab si Kristo og gihatag ang balaang espiritu sa simbahan, gisangyaw na ang maayong balita until now. Og ako gikwenta gayon na, AD 33, the birth of the church. Kita karuwa pa ta nag 2033. Kulang na lag 7 years para mahimo na 2033. 2026 plus 7. Tama ba? Murag tama. 2033. 7 years na lang. Mag 2,000 years na ang edad sa simbahan. And from that day on, nasangyaw na ang maayong balita hantod karon walay undang. Kumuadto mo sa Iran, usa ka gubot nga kalibutan, usa ka gubot nga nasod, Republic of Iran. Pero sa mga underground niini naa didto nagpungasi ang mga Kristohanon. Grabe karon ang conversion. Some don't believe, but Christ appeared to them in a dream and revealed himself. Katawan lang kayo ng testimony kay wa nagpailang ka si Kristo, siya si Kristo. Pero when Christ would appear to them, they would be able to recognize that it is Him. Wala nga ako si Kristo nga dili mo gituhuan, ako si Kristo, dili siya mo inana. He will just appear to a Muslim in a dream and they will recognize that it is Christ. O magtapok sila sa isa ka kwarto, o pareho sila damgutanan. Nga sila nag-ilaw, sila nagkita ay sa ilang tibok kinabuhi. And he also appeared to the Jewish people. Ang mga tao nga moingon ang mga Hudyo nga, even if the Bible is true, I will not believe. Ang mga Hudyo maigsoon, even until now, gawas lang sa more or less nasa Israel, mga more than 100,000 Jews. Nagpuyo sa Israel ng mga Christian, and they are disciples. They are not just Christian by name, kundi mga tinunan gid sila. And Muslims also are, katawanan kayo kagibiyaan nila ang Iran, og niadto sila sa Europe. Ang Europe nga Christian kaayo, nga nag-start ang Christianity diha, nahimong mga Muslim. O ang Muslim world, nahimong mga Christian.
there is what we call apostasy in Europe. They leave their faith. Gibiyaan nila ilang pagtuloo. And ang problema sa ila is irreversible, especially in Great Britain and France. Irreversible na. Tungod kay nikamot na gyud sa ilang sistema na nasa mayors, na nasa ilang mga local officers, sa justice system, sa parliament, nisulod na ang Muslim. Di na gid nila makaya. And lots of them converted to Islam. Yeah, mga European. And ang mga Muslim sa Iran converted to Christianity. In other words, we are living in end time. Nagpuyo ta sa katapusang mga adlaw. Wala ko niingon nga katapusan na sa kalibutan. It's not the end of the world, but we are living in the end time. Because in every 1,000 years, na ay big event nga may tabo sa simbahan. I'll give you an example. From Abraham lang ta, di lang ka Noah. Because from flood is the first 1,000 years after Noah, flood. From flood to Abraham is another 1,000 years, the coming of the promise. From Abraham to David is another 1,000 years. From David to Jesus Christ is another 1,000 years. From Jesus Christ to 1,000 years is the schism of the church, the separation of the East and the West. That is I would say, the fourth 1,000 years. And in our time is another 1,000 years. Unsa na sad ka ang may tabo. Every 1,000 years, look at history. Na ay big event nga may tabo. And I hope this is the time of Jubilee. Reconciliation, restoration, ug muna atong iskutan karon. The prayer of Jesus before he died. Jesus was praying, I think, in Gethsemane, or before Gethsemane. But kini nga gospel, John 17, mauni ang pag-ampo ni Jesus Christ. Og niingon siya, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. And he moved to another verse. I am coming to you. I am no longer in the world, but they are in the world. Keep them safe by the power of your name, so that the name that you gave me, so that no one of them may lost. Para Ginoo, para Amahan, walay bisan isa sa ila nga mawala. Insi ako, muanha na diha kanimo, apan sila Ginoo in town. Ang akong mga igsuon magpabilin sa kalibutan. Bantay sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. And this like the prayer of a dying man. Mura bag last will testament niya ba? Kana mamatay na bitaw ang tao bitaw, di ba? Talpulano, imo na ang yuta sa bukid, ikaw Maria, imo na ang yuta sa syudad. Ikaw Undo, ayaw ibaligya ang yuta diha sa kilid sa balay. Di ba? Namuduol si Undo, pa. Di man na ato yuta diha pa, kilid sa balay. Muto ba ni ang mga mo bitaw nga ayaw ibaligya kay di na ato. Oh. Ayaw. Ina na si Jesus Christ. Nanugon-tugon na siya daan. Og iyang ipangayo ang gahom sa iyang amahan nga bantay nga, Lord, sa amahan mo anar ba ko diha? Sila in town diri mabilin. Bantay sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. So that they may be one. Og himua sila, paminawa, this very kani importante kini. Og himua sila nga usa. Sama nga ako ug ikaw usa lamang. We are now living at the end time. And the church declares that we are now in a Jubilee year, a time of oneness, a time of restoration, a time of reconciliation. Maigsoon, unsa ingon ni Kristo? Mubalik siya sa simbahan nga usa, og magpakasal siya sa iyang trato, sa iyang simbahan,
nga iyang pagkakaslan nga hinlo walay buling ug walay mansa ug walay ikasaway. This is the time, I would say, nga magkahiusa na gyud ang simbahan. Look at the movement of our time now. The Eastern Church and the Western Church, the Patriarch of Constantinople and Russia and the Pope of Vatican, they celebrated Mass together. The one thing that I'm waiting is they will be sitting at one table and eat the same body and blood. Ang ako gihulat is maglingkod na lang sila sa usa ka lamisa ug mukaon sila sa sama or maura nga lawas ug dugo ni Kristo. Kining mga higante mga igsoon, mag-uli na gali ni, ang attraction ni ana, ang kaning mga gagmay diri sa kilid, mubalik pud ni. Kung ang higante gali ang mag-away, ang kaning mga gagmay diri, sayon matumban-tumban man ni. Og nasayod ta karon mga igsoon that there are 1.4 billion Roman Catholic, 900 million Protestant, akip ta na almost a billion ang Protestant Church, Protestant, then Sacramental Evangelical. 2.1 billion Muslims, 3.7 billion all combined Jews, Buddhists, Hindus, etc. I-combine mo Jews, Hindus, Buddhists, tanan, 3.7 billion. 2.1 billion Muslims, 2.6 billion, 1.4 billion Roman Catholic, and 900 million Protestant, 300 million Orthodox. So close to 7 billion in total population sa tibuok kalibutan nga buhi and still counting. Og moingon ta nga, Pader, nasangyaw naman ang maayong balita. Napao? 3.7 billion dili Kristohanon. Unsa man ang trabaho, dako o dako pa kayo? Moingon ta nga, wa naman Pader, wag tumi dito sa kuan, gahob saturated na. Ag ilog-ilugan pa kanila na mo mga membro diha. Kay gamay man ang imong kalibutan. Diba? But if you look to the wider horizon, there you will see, nga dako pa kayong trabaho. But ang prayer ni Christ dapat maglipay ta. Kay time will come nga ato nang dawaton ang atong mga igsuon nga dili sila lahi. Og sila pod dawaton tanila nga dili ta lain sa ila. I think dili man siguro ang unity diha nga mahimong itang the same. That's not unity. That is uniformity. Pero ang unity nga giampo ni Kristo nga mahimong mausa ang iglesia, meaning daghan tang tanan apan nagkahiusa ta diha ni Kristo. And that is the good news. And sad to say, nalay mga simbahan nga dili ganahan na. Tungod kay gusto ko nila nga sila ra gid ang maluwas o sila ra gid ang tarong. Pero kita nga taga CEC, nasayod ta nga dili lang kita ang gipakamatay ni Kristo. Og ang kaluwasan dili exclusive sa ato. Og wala naka-franchise ang balaang espiritu sa CEC. Kundili kita gipamulat ta sa Dios og dako tag parte niini. Tungod kay moabot gayud ang panahon maigsuon nga andamon ni Kristo ang simbahan tungod kay magpakasal siya sa walay mansa ug usa lamang kaasawa nga mao ang iglesia. Ug angay ta nga maglipay tungod kay we are living in a jubilee year, the year of restoration, the time of reconciliation, ug dako ta og misyon. Tungod kay we have to stand on our ground and we really have to believe and tell the world that the prayer of Christ will never fail. Ang pag-ampo ni Kristo dili mapakyas ug mahiusa gayud kitang tanan. Amen. Palihog manindog.